Okay, so mga ka-survey, in this video naman po is ituturo namin or papakita namin sa inyo kung paano tayong mag-export ng ating mga survey data natin. So, export natin siya into different format like CSV, CAD, KML, and other user-defined sequence, no? And then, paano natin siya maipa-plot into AutoCAD. And after that, analyze tayo ng data, paano tayo mag-prepare ng ating mga data for setting or for layout. Okay? Dito po tayo sa ating screen ng ating data collector. So, dito sa ating data collector, pasok lang tayo dito sa under sa project na tab, sa may points. Okay? So, ito yung mga points na na-shot natin, no? So, export natin siya. So, by the way, kung gusto mo siyang export na nauuna yung sequence ng 1, 2, 3, 4, 5, so baguhan lang natin dito yung kanyang order, no? Okay, so lagay natin time order para yung pagkakasunod-sunod is based doon sa time ng pagsukat natin. Okay, so in a way, ano siya, no? From 1 to the last points, no? So dito sa lower right corner natin, may button na tayong export dito. So click natin yung export. And then, yung export file format. So, meron tayo dito sa pinakababa. Meron tayong PNECD. So, by the way, kung bago pa yung software natin, most likely, wala pa siya yung mga PNECD rito, no? So, pwede kayong gumawa, custom format. Okay? So, type lang natin yan. PNECD. Okay? So, extension is CSV. Field delimiter is comma. Field header, kung gusto po natin may header sa ibabaw, pwede po. Pero at this time, off ko lang. Okay? And then, click lang natin yung mga string na gusto nating ma-download. Let's say, point name, northing, easting, elevation, and then code. Right? So, kung may gusto pa po kayong i-add, user discretion na po. Kayo na pong bahala kung ano pa yung gusto nyong add ng mga string. So, nandito sa left side yung mga available na data na pwede nating ma-export. Okay? So, for this, yung PNECD lang. So, means point number, northing, easting, elevation, and description. So, click natin confirm. Yung lalabas na siya, no? Ito, yung PNECD. Okay. And then, click lang natin export. Yun. Export succeeded. You want to share it. So, kung meron kayong Bluetooth or naka-Wi-Fi, gusto nyo i-share yung data nyo directly sa other devices, so, pwede po yan. But for now, click ko lang yung cancel. Okay. So, back tayo. And then, export naman tayo ng other format, no? So, punta lang tayo dito sa project na tab. Okay. And then, sa bandang baba, may makita tayong icon o ano dyan, folder na export. Click mo lang yan. Okay, so dito, may mga export file format din tayo dito, no? So, click lang natin yan. So, lalabas yung mga other format natin, no? So, let's say, gusto ko ng CAD file. Okay, so drawing file. Okay. And then, may mga option ka rito kung ano yung mga gusto mong i-export, no? So, let's say, yung lot survey lang, sometimes name lang, no? Pero at this video, i-check na lang natin lahat, no? Yung mga available. And then, pwede ka rin magpalit ng mga color. Kung gusto mong palitan yung mga kulay natin. Diba? Yung point natin, gusto ko yellow. Okay? Let's say yung coordinate blue. Yung height, let's say yung purple. So, nasa inyo yan, no? Then, yung mga sizes. Okay? So, text height, let's say 0.02. So, this is all user define, no? Or user discretion. So, kayo na po yung bahala. Pero pwede naman, by default, wala tayong galawin. Diretso, export lang. So, click natin export. Okay. So, lalabas yung preview natin. So, ito po sa screen yung ma-export ng ating software. So, click mo na confirm. Okay. Okay. So, yan, na-export na. So, kagaya natin, kung gusto natin i-share, pwede natin, no? Cancel ko lang muna ito. And then, let's say, other format pa. Gusto ko yung Google Earth. Ayan, KML. Okay, so, export diretso. Okay, cancel lang. Okay, so, hindi ko naman siya i-share. So, meron na po tayo na export na CSV, CAD file, at saka Google Earth. Okay, so, after natin ma-export, okay, so, kailangan lang po natin is, i-plug lang po natin yung ating data collector sa ating computer using yung provided na Type-C cable or yung USB or Type-C lens end. Kung may Type-C po yung inyong computer, you can use the Type-C to Type-C. Kung wala naman yung provided din na Type-C to USB. So, plug lang natin siya sa ating computer. Okay. So,
So, makikita natin dyan. So, plug and play naman siya, no? So, add device, not lang. Then, browse tayo. Okay, so this PC. So, yung pangalan ng controller natin is yung H3. So, double-click lang natin. So, makita natin para ano lang tayo, saksak ng ordinary na flash drive, no? So, double-click. Then, punta tayo doon sa Field Master na folder. This one. By the way, lahat ng mga in-export natin na data, lahat yung papasok sa export na folder. Okay, so ito na siya, no? Yung CSV, yung drawing file, yung KML. So, by the way, kung hindi nyo nakikita yung extension, so, dito lang sa settings ng inyong computer yan, punta kayo sa options, and then sa view, be sure lang na ito, naka-uncheck, no? Kasi kung naka-check yan, hindi natin makikita yung extension, no? So, be sure lang na naka-uncheck, and then click OK. So, para alam natin kung ano yung eksaktong file type ng mga files na i-download natin. Let's say, for example, this one, CSV file, drawing file, or KML file. Okay? So, select lang natin, right-click, copy, and then i-paste nyo lang doon sa inyong folder. So, halimbawa, dito, Carmel, RTK, paste ko lang dyan. Okay. Okay. Then, after natin dyan, pwede mo natin unplug yung ating cable. So, na-download na natin or na-copy na natin siya. Okay. Ito naman tayo sa ating computer, no? So, first is yung ating test or yung CSV file natin. Pag double-click natin dyan, so, bubukas agad. Okay, sorting, listings, elevation, and description, no? Okay. So, pwede na natin itong i-plot. Okay. Doon sa, kung meron kayong Civil 3D, meron kayong other third-party software na pwedeng plot nung direct na CSV file, you can do so. Dito naman, doon sa mga user na walang Civil 3D or land desktop, halimbawa, ang gamit lang is basic na cut lang. So, yung drawing file, ito yung para sa inyo, double-click mo lang yan. Okay, and then kung meron kayong AutoCAD, automatic, bubukas yan sa AutoCAD. So, ito na siya. Okay. Yun. So, kung halimbawa, nalalakihan kayo sa font, right-click lang natin, then let's go to properties, and then text, pwede natin likitan yung kanyang sizes. Okay? So, user discretion. And by the way, kung lot survey, very important, no? Para lumabas yung yung kanyang icon. So, type lang natin, PD mode. Okay? 34 all, 32. Okay? Yan, para lumabas yung pinaka-node niya. Okay? Para alam natin. And then, kung mapapansin natin, ito, okay, kung ipa-properties ko yan, may mga corresponding elevation siya. So, kung ang trabaho natin ay lot survey, I strongly suggest na i-zero natin yung elevation. So, how to do that, no? Control A lang, and then you go to properties, and then doon ka sa may point, and then dito sa Z elevation, click mo lang dito is 0. Then, enter. And then yung polyline din, pwede mo ring i-zero yan. Okay. Okay, no? So naka-zero naman siya. Okay. Close. So kung i-ID natin yan, okay, ID. Yan, so naka-zero na. So lahat ng mga shot natin, naka-zero na. Para pag nag-measure tayo ng mga distances, naka-plane lang siya. Kasi kung hindi natin i-zero yan, kung yung sinorvey natin na area is very steep yung slope, so, yung ibibigay niya na distance is slope distance. Baka magtaka kayo, bakit parang iba yung distance natin, no? Yan, importante ito. So, after that, okay, itry naman natin siyang, by the way, kung may mga ginawa kayo na mga, nag-connect kayo ng mga polyline within Field Master, pagka nag-export kayo ng CAD file, automatic kasama rin po siya. So, kung may mga ginawa kayo linya, kagaya po nito, itong rectangle na to, doon ko po yan nilinya sa Fieldmaster. So, kasama rin po siyang ma-export. So, kung may mga notes kayo doon, yung nagawa kayo ng mga connecting lines, so, automatic masasama rin po yan. Which is very convenient para hindi na kayo mag-notes, no? And then, try naman natin siyang plot using yung CSV file. So, kagaya nito ay gumagamit ako ng Civil 3D, so pwede natin siyang i-import as file siya, no? So, yung format natin is point number
Northing Easting Elevation Description. So, test, open. Yan. So, lalabas dito. Point number, Northing, Easting, point elevation, and description. Okay? So, kung gusto nyo i-add sa group, you can do it. Let's say, lot, no? Click OK. And click OK. Zoom extend. And then, scale lang natin siya. Gusto natin. Ayan. So, ito yung mga actual shot natin. Corner, okay, wall, gate, corner. Then, yung mga station natin. Ayan. Okay. So, once na ma-plot na natin, kailangan natin pasok yung ating subject lot natin, no? So, meron akong sample dito. Okay, open natin siya. Open, drawing. Ito, lot 1-1. Click open, okay. So, yung ating, meron tayong dalawang na plot, no? In different format, okay. So, bahala na kayo kung ano man yung meron sa inyo, no? So, this time, dito ako sa drawing. Okay. So, itong aking lot. Copy ko lang. Okay. So, punta tayo dito sa home. Copy. Punta ka dito sa drawing. Paste. Okay. So, lagyan natin yan. Okay. So, okay. So, dito sa RTK, normally, ang ginagalaw natin dito is yung ating polygon, no? Okay? Since ang RTK naman, kahit kailan tayo bumalik dyan, as long as nakapag-correction ka or nakapag-calibrate ka, hindi magbabago yung coordinates niya. So, unlike sa total station, ang total station kasi ang minumove natin yung ating traverse, no? Papunta dun sa ating subject lot o sa polygon. So, dito sa RTK, ang minumove natin is yung polygon papunta dun sa actual shot. Okay? So, magtatanong, mababago yung mga azimuth. Hindi, yes, mababago. Pero ang purpose lang naman natin yan is to align yung ating lote doon sa actual as per actual doon sa ground, no? So in a way para pag nag-layout tayo sa ground hindi tayo magkakamali, okay? And then kung mag-generate na tayo ng ng ating tinatawag nating lot plan, mag-generate tayo ng ating mga lot description, doon tayo sa original plotting ng ating title. Okay? So malinaw yan, ha? So for example, dito i-move ko halimbawa, i-move. So, ito yung aking, let's say, gagamitin kong first corner. Okay? So, pag-move natin, normally, kung maganda yung pagka-survey ng ating subject lot, wala na siyang rotation. Okay? So, kagaya nito, di ba? Naka-align siya kaagad, oh. Okay? Ayan, oh. Diba? Konting diferensya lang, okay? Pero kung meron siyang rotation, you can apply rotation. So, the same na ginagawa natin pagka yung traverse natin, iniikot-ikot natin papunta dun sa ating lote, no? So, ganun din dito. Lote, ikot-ikot natin, kunin natin yung best fit dun sa possible reference natin. Okay? So, let's assume na okay na ako dito, no? So, dito ito yung aking PS, yung corner na sa alam ko na hindi gumalaw, okay? So, kita natin, naka-align na, no? So, kagaya sinabi ko, kung gusto nyo apply ng rotation, you can do so, okay? So, let's say, goods na ako dito, no? So, ang gagawin ko ngayon, halimbawa, gusto kong i-layout itong block na to, okay? So, ang gagawin mo lang dyan, kung gusto mo, mano-mano, makuha yung coordinates niya, just type mo lang ID, okay? Click mo yan. So, lalabas yung northing eastings, no? Or eastings and northing. Or kung gusto mo naman, let's say, itong buong block na to, kailangan mong i-layout. So, mas advisable, extract natin lahat ng coordinates into file, no? So, type mo lang, polyline. Okay? So, let's say this one. So, sample lang, no? Okay. Tapos ito. Okay. And then, itong lines na to, magkakaroon ng mga nodes yan, no? So, pwede mo yung ma-extract. So, gagawin mo lang, select, and then, list. Okay. So, ito na yung mga corners na yan, no? Copy mo lang yan sa Excel. Okay. Control B. Okay. So, kailangan lang natin siyang ayusin, no?
So, may mga hindi tayo kailangan. So, nasa isang column siya. Kailangan lang natin siyang sa data, text to column. Okay. So, delimited. Next. So, ano ba yung delimiter niya? Diba? Space. So, click mo yung space. So, makikita natin, naghiwalay na siya. Pero yung coordinates natin, may nakakabit pa na letters, yung X and Y, no? So, punta ka dito sa other. Click mo yung equal. Type mo equal. Ayan. Kasi may equal siya rito. So, naghiwalay siya. Click lang natin finish. Okay. So, delete lang natin yung mga hindi kailangan. Delete. Delete. So, kung kagaya sinabi ko, kung last survey, so 0 lang natin yan. Okay. So, lagay mo lang dyan, C. And then, palitin lang natin, cut. Insert cut cell para nauuna yung Nortings, no? Listings. Then, the-number lang natin. Let's say 1, 2. Yan, okay. So, after this, save mo lang siya. File. Save as. Browse. So, lagay ko rin siya doon sa aking folder, no? RTK. Comma, delimited. Alright. So, ito naman is yung for setting na, no? Setting. Okay. Lang natin save. And then, later, papasok na natin yan doon sa ating data collector. Okay. So, mas better is yung itong drawing file natin. Okay. Ito yung drawing natin, no? Kung na-align na natin siya, mas the best, ito yung ipasok natin doon sa ating data collector. Kasi itong ating Fieldmaster and then other software natin like Surpad, pwede kang mag-layout through CAD file. Ang kagandahan kasi kung CAD stakeout tayo, nakikita natin yung ano natin, no, yung mga lote natin. Like, halimbawa, meron tayong scheme, maraming lots, no. So real time alam natin nasan tayo within the ano natin, no, within the drawing. Tapos, lahat ng entity within the drawing, pwede nating ma-layout yan. So, less yung human error sa pagta-type manually ng coordinates. Kasi sa CAD, yung mga corner directly, pwede mo na siyang ma-layout. So, gawin natin, itong mismong drawing na to, okay, so ito na yung final alignment natin, no? So, paalala, ang ginalaw ko or inikot ko is yung aking polygon papunta dun sa actual shot ng RTK. In a way, yung mga station natin dyan, yung T1, yung T2, pagbalik natin doon sa site, hindi na siya mababago. So, pagbalik natin doon, magka-calibrate point lang tayo, okay? Or marker point calibration. And then after that, we're good to go. Pwede na tayo mag-layout, no? Okay, so save as ko lang to. Kung ayaw mo na nandyan yung mga points, pwede mong burahin yung mga points, okay? Para hindi na siya magulo, okay? And then, i-save as mo lang siya. Okay? Save as. Okay? Pwedeng drawing, pwedeng d-accept. Okay? So, nasa inyo yan. So, let's say, d-accept, no? 2010 version or 2010 version na drawing. Alright? So, okay. Let's say this one. Ito yung for setting natin, no? Setting. Okay, setting. Save. Close lang. Okay, so settings na siya. So, close na natin yan. Okay. Close na rin natin yan. So, ito yung original ano natin, no? Okay. So, ngayon, mas ma-prepare na natin yung mga datasets natin. Plug lang uli natin yung ating data collector. Okay. And then, itong mga na-prepare natin na data, copy lang natin papunta uli doon sa ating folder. H3. Doon tayo sa Fieldmaster. Okay. And then, pwede kayo dito sa... Pagka yung CAD, mas maganda dito may lagay sa CAD. Paste, or yung mapa, no? Yung setting. And then, ito naman, Control X. Pwede mo ilagay dito sa import. Ayan. Paste. Yun. Okay. So, itong mga to, ito na yung import natin later pag balik natin doon sa site. Okay. So, yun. Very easy lang, no? So, doon sa next video natin, ipapakita natin doon paano natin i-import yung mga ikinapi natin or yung mga pin-repair natin na
data. So, we have a CAD file, meron tayo yung CSV file, and then, ituturo din doon kung paano yung manual na pag-add ng coordinates. Halimbawa, 2 points lang, doon lang kayo nag-subdivide doon sa site mismo. Instead na mag-open ka pa ng computer para i-prepare yung CSV file, pwede mo namang i-add manually. So, everything will be shown doon sa ating third and final video. So, yun lang mga ka-survey. Thank you!